Sa isang bayan na tahimik at puno ng mga alaala, doon naroon si Andy, isang dalagang masigla sa kabila ng mga ulap ng lungkot na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat araw para kay Andy ay tila isang hamon, isang laban sa naglalakihang lungkot na dulot ng pagpanaw ng kanyang ina. Si Andy may mga mata na puno ng lungkot at pusong sumasabay sa hampas ng alon ng takbo ng buhay. Ang pagkawala ng kanyang ina ay nag-iwan sa kanyang puso ng sugat na hindi kayang lunasan ng oras, lalo na sa bawat minutong lumilipas na mga alaala ng kanyang ina, ay tila muling nananariwa sa kanya. Sa bawat umaga, nagigising siya na may bitbit na bigat sa dibdib, at ang unang tanong sa kanyang isipan ay kung paano lalaban sa pagdating ng isang bagong araw na walang nag-iisang inspirasyon niya sa buhay. Ang buhay na dati ay puno ng tawa at pagmamahalan. Ngayon ay naging saksi sa pag-iisa ni Andy. Ang umaga ay tila nawalan na ng saysay at ang hapunan ay nakasanayan na lamang ni Andy na iraos ng puno ng pagkukunwari. Ang pagluha sa gabi ay nagiging kaibigan ni Andy, isang saksi sa mga tinatagong hinanakit, pati sa daddy niya na labis niyang kinasasamaan ng loob dahil sa pangangaliwa nito sa mommy niya. Ngunit sa gitna ng dilim, lumalaban si Andy. Sa kabila ng sakit at pagluha, nagtatangkang lumikha ng sariling pag-asa. Isang pag-asa na hindi siya magiging bihag ng kanyang lungkot, kundi magsisilbing inspirasyon sa iba. Kung kaya't itinatag niya ang Andy's Haven, isang maliit na tindahan kung saan nagbibigay siya ng libreng kape at paboritong kakanin ng kanyang ina sa mga naglalakad na dumaraan. Dito ay masaya niyang isinusuot ang apron na inirigalo pa sa kanya ng yumaong ina, nang may ngiti na animoy, naglalaman ng pag-asa. Kaya naman, bawat tasa ng kape at bawat ngiti ng mga dumaraang tao ay tila nagiging kasangkapan ni Andy sa pag-ahon mula sa kanyang lungkot. Sa tuwing may nakakakita sa kanyang masiglang muka, parang mga anghel ang nagpapadala sa kanya ng mensahe ng pag-asa. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay na ito, naroroon pa rin ang pusong puno ng hinanakit at pangungulila. Ang kanyang ama, na siyang dahilan ng maagang paglisan ng kanyang ina, ay tila estranghero sa kanyang buhay. Sa tuwing naririnig niya ang pinag-uusapan ng ama, napupuno ng galit ang puso niya, lalo na sa tuwing maririnig niya itong tila ba'y baliwala lang para sa kanyang ama ang nangyari sa kanyang ina. Ang pag-iyak ng kanyang ina, ang sakit na dulot ng kanyang pagkasawi, at ang pangakong pagtitiis sa pangalan ng pamilya ay naglalakbay pa rin kasama ni Andy sa kanyang mga gabi. Ang pinakamasaklap na balita na kanyang narinig ay ang balak ng kanyang ama na patirahin ang kabit nito sa mansyon ng kanyang ina. Isang malupit na saksing pumupunit sa kanyang pusong puno na ng sugat. Ito ang hudyat ng pagkabasag ng kanyang pamilya. Isang pagtatangkang pagwawasak sa mga alaala ng masayang pagsasama. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi tinatablan si Andy ng panghihina. Sa kabila ng sama ng loob, ay handa siyang lumaban. Hindi niya hahayaang masira ang masilayan na kahit kapiranggot na kaligayahan na natitira sa kanilang tahanan. Ang galit na iyon ay nagiging lakas ni Andy. Nagiging apoy na naglalagablab sa puso niya. Araw-araw kong umiyak si Andy sa tuwing naaalala niya ang pumanaw ng ina at ang hirap at sakit na dinanas nito mula sa babaero niyang ama bago pa man ito tuluyan ng mabawian ng buhay. Maliban doon ay ang palagi niyang pag-iyak dahil sa sama ng loob sa kanyang ama at ang mga pisikal na pananakit nito sa kanya sa tuwing naglalasing ito at naaalala ang pagkamatay ng kanyang ina na siya namang isinisisi kay Andy na para bang siyang may kasalanan ng lahat. Ilang taon na rin ang nakalipas, buhat ng sumakibilang buhay ang mommy ni Andy dahil sa sakit nito sa puso na lumala pa ng dahil sa pangangaliwa ng kanyang daddy. Naging mahirap para kay Andy ang mag-adjust, lalo na at isa siyang mommy's girl dahil kahit kailanman ay hindi naging malapit ang loob niya sa kanyang ama. Dahil bata pa lamang siya, ay mulat na siya sa katotohanan patungkol sa pambababae ng kanyang ama. Bagamat mahal na mahal ng mommy niya ang kanyang daddy, kung kaya tinitiis na lamang nito ang sama ng loob
na paulit-ulit na pangangaliwa ng kanyang ama na siyang naging malaking sanhi ng pagkalala ng sakit sa puso ng kanyang ina. Dahil doon ay mas lalo pang lumalim ang galit ni Andy sa daddy niya. Pero wala siyang magawa dahil yun na lamang ang natitira niyang pamilya. Gayunpaman sa paglipas ng ilang mga taon, buhat ng mamayapa ang kanyang ina, ay tila nagiging mas malabo na sa pagputi ng uwak ang magkaayos ang mag-ama. Hanggang sa isang araw nga, ay tuluyan ng sinukuan ni Andy ang daddy niya at bumuhos lahat ng naipong emosyon sa kanya at kinumpronta ang kanyang ama. Isang araw nga ay nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ni Andy at ng kanyang ama, na sa pagkakataong iyon nga ay humantong na sa isang mainit na komprontasyon na kung saan ay parang bulkanang sumabog si Andy sa harap ng daddy niya. Habang lumalalim ang pag-uusap nila, ay lalo ring tumitindi ang pag-aalab ng damdamin ni Andy sa ama, lalo na nang maungkatang patungkol sa kamatayan ng yumao niyang ina at ang pagbabalak ng ama na gawing CEO ang kabit niya sa kumpanya, na siya namang labis na tinutulan ni Andy. "Dad, I don't really get why you're being so stubborn. You still point a finger on me, when in fact, it was all you to blame in the very first place. Why? Why are you like that? Can't you take the guilt anymore? That's why you're taking it all out on me, aren't you, huh? Dad? For how many years have passed already? And now you successfully made your way to leave your mistress here, in my mom's house. Dad, for goodness sake, in my mom's house. Hindi mo man lang ba naisip just how much of an insult this is? Kahit kay mo man lang sana, nagtira ka ng kahit kaunting respeto, Dad. Araw-araw niyo akong sinasaktan, blaming for my mom's death. Gayong kasalanan niyo naman po talaga ang lahat. Well, with this, I can at least handle it yet. Pero para bastusin mo si mom ng ganito, and yet, you're trying to play the victim role now. Like as if, kawawa ka. Samantalang itinira mo na nga yung kabit mo, na isa pang dahilan ng heart ng mommy ko. You are such a good manipulator and actor, Dad. How absurd and how dare you both. I can't believe you. Can't even absorb all of it. Yet, you're getting on my nerves. I'm so sorry for telling you this, but you left me with no choice. Really, Dad? It feels so bad to be your daughter. So shame on you and your side chick. Ani Andy sa kanyang daddy, nang hindi niya na natiis pa ang sama ng loob at bigat ng damdamin na naipon na at matagal na niyang kinikimkim para sa ama. At dahil nga sa ginawang pagsagot ng dalaga na hindi na nagugustuhan ng kanyang daddy, ay nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula sa mabigat na palad nito bilang kapalit sa tila pambabastos niya sa ama. Ang pangyayaring yun nga ang siyang nagtulak sa dalagang si Andy para tuluyan ng umalis sa bahay na iyon at sa poder ng daddy niya. Tutal naman ay mas pinahahalagahan ng ama nito ang pangsariling kagustuhan at ang kabit niya. At ni minsan naman ay hindi niya naramdaman ang pagiging ganap na ama nito para sa kanya. Kung kaya't mas minabuti na niyang piliin ang ganoong desisyon na kung saan sa tingin niya ay mas makakabuti para sa kanya. Mabigat man sa kalooban niya na lisanin ang kinalakihan niyang bahay na siya ring pagmamay-ari ng kanyang ina. Pero batid niyang iyon ang nararapat niyang gawin sa mga pagkakataon na yun. Dahil maliban sa nangyaring tensyon sa pagitan niya at ng kanyang ama, ay hindi rin lingid sa kaalaman ni Andy na yun ang nararapat niyang gawin. Talaga nga dahil para sa kanya ay wala ng pag-asa pa na magkaayos sila ng daddy niya. Lalo na at habang tumatagal ay lalo lamang lumalala ang problema nilang dalawa sa isa't isa. At bukod pa roon ay hindi na rin niya kaya pang tiisin ang mga pananakit nito sa pisikal at lalo na sa mga salita sa kanya. Higit na lalo't buhat nga ng araw-araw na niyang kinakailangan na makaharap ang stepmother niya na siyang kirida ng kanyang ama. At isa sa may mabigat na dahilan ng maagang pagpanaw ng mommy niya sa pamamahay nila, na siya naman ding pagmamay-ari mismo ng kanyang ina. Para sa kanya nga kasi ay sinisisi niya mga ito sa maagang pagpanaw ng mommy niya dahil binigyan nila ito ng sobrang sama ng loob na siyang sanhi ng paglala ng sakit ng ina at maagang pagpanaw nito na kung saan sana ay mahaba-haba pa sana ang pananatili ng ina at makakasama pa niya ito sa higit pang inaasahang oras na kapiling niya ang ina o taning ng buhay nito.
Nagdaan pa ang ilang mga araw hanggang sa tuluyan nang nilisan ni Andy ang bahay na kinalakihan at kinagisnan niya kasama ang kanyang ina. Mahirap at may bigat man sa kalooban na lisanin ang lugar na yon, kung saan siya ay namulat at naroon ang masasayang alaala nila ng kanyang ina, ay mas minabuti na niya itong gawin, alang-alang na lang din sa ikatatahimik ng isipan niya. Lalo at batid niya rin naman na yun din lang ang ninanais ng kanyang ina para sa kanya. Makalipas nga ang 2 buwan, kahit na mahirap sa simula para kay Andy, lalo na at hindi naman ganoong buhay ang kanyang nakasanayan na mag-isa at maging independent sa lahat ng aspeto sa buhay niya sa kasalukuyan. Kahit papaano ay nakakayanan naman ng dalaga at paunti-unti na rin naiaahon ni Andy ang kanyang sarili mula sa pagkalugmok sa sitwasyon nang kahit na siya lang mag-isa at walang kahit na anong tulong mula sa kanyang ama. Sa tulong ng isa niyang kaibigan na si Jane, nakahanap si Andy ng maayos na apartment na tutuluyan niya muna pansamantala bago makahanap ng trabahong mapapasukan niya. Wala siyang kahit na anong kinuha o hiningi mula sa pamilya niya, kahit pabatid niyang malaki ang karapatan niya na mag-demand, lalo't siya lamang ang nag-iisang anak at tagapagmana ng mga naiwang ari-arian ng kanyang ina. Sa kadahilanang ayaw na niyang magkaroon pa ng mahabang usapan na namang muli o kaya may isusumbat o masasabi sa kanya ang daddy niya, gayong siya rin naman ang gusto at nagpresenta na umalis sa poder ng ama at sa bahay nila. Sa sobrang galit nga ng dalaga sa ama, ay ayaw na niya ng kahit na pisong duling ay maging utang na loob pa niya sa mga ito. Dahil alam niya ang ugali ng ama, lalo na't namamanipula at nakokontrol na ito ng kirida niya, na ngayon nga ay kung makaastay akala mo kung sino ng mayordoma sa sariling pamamahay ng yumaong ina ng dalaga. Habang nasa daan papunta sa ina-apply ang trabaho itong si Andy, ay bigla siyang tumigil sa may harap ng isang nakaparada na sports car sa tapat ng gusaling sadya niyang puntahan sa araw din na yun. Sa pagmamadali niya kasi na makapunta sa final job interview niya, ay nakaligtaan na nitong mag-ayos ng kanyang sarili sa bahay. Kung kaya naman, ay minabuti na niya na sumaglit na muna sa pagre-retouch ng bahagya sa harapan ng nakaparadang sasakyan at doon na nga ay nakisalamin sa nakasaradong bintana nito. OMG! Nasaan na ba yung lipstick ko? Makapag-ayos na nga lang muna at nang magbuka naman akong tao sa harap na mag-i-interview sa akin, baka sakaling madala naman sa alindog at makapasa ako. Char! Pabiro niyang sabi sa sarili, habang inaayusan ng sarili at natatawa-tawa pa. Habang nag-aayos ng sarili si Andy sa labas ng sasakyan, si Drake naman na siyang may-ari ng sasakyan ay nasa loob nito at tawang-tawa sa tanawin ng dalaga mula sa labas ng kanyang sasakyan. Maglilimang minuto na nga na naroon si Andy at inaayos ang sarili mula sa mga mata, labi, pisngi at buhok nito. Kaya naman si Drake na nasa loob pa ng sasakyan ay hindi makalabas-labas ng kotse niya dahil na rin ayaw niyang maistorbo ang dalaga mula sa ginagawa nito. O kaya naman ay mapahiya ang babae sa kanya sa pag-aakalang walang tao sa loob. Pero naroon pala siya at nasaksihan ng lahat ng pagganap ng dalaga mula sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan. Napaka-rude ng gentleman ko naman kapag ginawa ko yon. Siguro I'm gonna wait na lang until she's finally done with her business outside. Besides, she's cute and pretty naman somehow. I think she's almost over na rin naman. Ani pa ni Drake sa isip niya na bahagyang napapatawa dahil sa parang tangang pagkausap sa sarili. Nung una nga ay tila ayos lang kay Drake na maghintay at akala niya ay hindi naman ganong katagal ang pag-aayos ng dalaga. Pero nang halos magsasampung minuto na, ay tila parang nag-iiba na ang timpla ng mood ng lalaki. At dahil nga sa may ugali ang binatang si Drake, nang tila pagkamabagutin at mainipin, ay hindi na nga nito naiwasan pa na unti-unting mainip sa paghihintay na matapos ang dalaga. I'm almost late with my interview. What's taking her so long? Ani Drake sa sarili na medyo nababagot na sa tagal mag-ayos ng dalaga. Maya-maya pa nga ay hindi na niya napigilan pa ang sarili. Lumapit na siya sa side ng pinto kung saan nananalamin si Andy at akmang bubuksan na sana ang bintana nito nang biglang umakto ng paghalik si Andy mula sa labas at nagpa-cute-cute pa nga sa salamin nito nang lingid sa kaalaman ng dalaga na walang kamalay-malay na mayroon palang kanina pang nanonood sa kanya mula sa loob ng sasakyang pinagsasalaminan niya.
Natigilan nga bigla si Drake nang makita ng mas malapitan pa ang mukha ng dalaga na may kakaibang ganda, lalo pa nang iladlad ni Andy ang mahaba, straight at itim na buhok niya na mas lalo pang nagpalantad ng natural niyang ganda. Habang busy sa pagsusuklay ng buhok niya si Andy, sa kabilang dako naman sa loob ng sasakyan, si Drake naman ay parang estatwa na halos hindi makagalaw at paunti-unti nang napapabukapan ng panga nito habang nakatulala lamang sa dalaga mula sa labas, na para bang hugis puso na ang naglabasan sa mga mata nito at nabighani sa presensya ng magandang babaeng si Andy. What the? God damn it! Dahan-dahan na bigkas si Drake na para bang tutulo na ang laway sa pagkakatitig sa magandang mukha ni Andy. Nang matauhan nga ang lalaki sa sitwasyong iyon, ay agad niyang inayos at kinumpos ang sarili, sabay hawi ng buhok niya na para bang walang nangyaring pagkatulala-tulala moment ilang saglit lang nakalipas. Pamaya-maya nga lang din ay biglang nag-vibrate ang phone niya. Tumatawag na pala sa kanyang sekretarya niya at sinabi sa kanya na handa na raw ang lahat para sa gaganapin na final job interview at tanging siya na lang daw ang inihintay doon. Paglingon niya sa may bintana, matapos sagutin ang tawag sa kanya, ay wala na roon ang dalagang kanina lang ay magiliw niya ang pinagmamasdan. Nakaramdam siya ng bahagyang pagkalungkot dahil hindi man lang niya na itanong ang pangalan ng magandang dilag o kaya ay nakapanayam man lang kahit sandali. Sa kabilang banda naman ay natutuwa na rin siya kahit papaano dahil sa wakas ay makakababa na rin siya ng sasakyan niya. Maya-maya pa ay bigla siyang natigilan nang may pumasok sa isipan niya. Sus, pwede mo naman talaga sanang gamitin yung kabilang pinto sa right side mo at ang luwag pa ng space. Pero hindi mo lang talaga ginawa at dinahilan mo lang na hindi ubra. Gayong kakasya naman talaga sana. Ang sabihin mo ginusto mo rin talaga. At nag-enjoy ka pa nga kaamo. Kakapanood sa magandang dilag. Kaya hindi ka makaalis-alis tas ngayon hinahanap-hanap mo pa at nangihinayang ka pa kaamo na hindi mo man lang naitanong ang pangalan niya. Sus Drake, wag ako. Hindi naman tatama sa kabilang sasakyan ng pinto mo sa may kanan. Style mo, galawang Hokage. Bulong ni Drake sa kanyang sarili na hindi rin malaman ang dahilan kung bakit nasabi niya lang yon sa sarili niya at kung saan ang galing ang mga yon. Weird. Dagdag pa niya na siya na lang ding naging tugon niya sa naunang reaksyon niya sa sitwasyon. Ilang saglit pa nga matapos niya makipagdebatehan sa sariling isipan, ay nagdesisyon na siyang bumaba ng sasakyan niya para pumasok at tumuloy na sa opisina niya na kanina pa siya hinihintay at malamang kanina pa rin mga naghihintay ang mga aplikante roon. Pagkababa nga niya ay may nakita siyang lipstick na pinaghihinilaan niyang pagmamayari ng babaeng na nalamin sa kanyang sasakyan. Dahil bukod pa doon, wala namang ibang babayang napadaan doon kanina at tanging ang dalaga lamang ang huminto sa tapat ng nakaparadang sasakyan niya para manalamin doon at magpaganda. Aba, nag-iwan pa talaga ng bakas niya no? Iba rin yung babaeng yun Ani Drake sa sarili, habang napangiti na lamang habang naaalala ang mukha ng babae kanina. Will I ever meet her again pa kaya? Sana. Dagdag pa niya at saka nagpatuloy ng maglakad papasok ng building habang hawak-hawak sa kamay ang lipstick na naiwan ng dalaga. Pagkarating niya sa labas ng opisina niya, ay agad na sumalubong sa kanyang sekretarya niya na dala-dala ang resume at information ng mga aplikante na i-interviewin niya at saka ito iniabot sa kanya. Good morning, sir. Pagbati sa kanya ng isa sa mga empleyado niya. Sir, nasa loob na po ang first applicant natin. Here's her portfolio. Dagdag pa nito. Her? So this person must be a girl. I wonder if she's a beauty. Ani pa nga ng malikot na isipan ni Drake. Pagkapasok pa lang ni Drake sa loob ng opisina niya, ay umandar na kaagad ang pagkabosi niya at hindi na niya napigilan pa dahil sadyang natural na iyon sa pag-uugali niya. Lalo na at sa murang edad pa lamang niya, ayun na ang kinalakihan ng binata mula sa mga magulang niya at marahil na rin sa maaga niyang pag-handle ng kumpanya nila nang siya lang naman ang tanging utak ng pagpapatakbo nito. At idagdag na rin ang marahil ay likas na sa kanya ang mapag-utos sa mga empleyado niya, lalo na at siya naman nga rin talaga ang boss doon.
Hindi pa man nga rin nakakaupo ang lalaki at hindi pa nagtatagpo ang mga mata ni Drake at ng aplikanteng i-interviewin niya, ay dire-diretso na kaagad ang bibig nito sa pagbibigay ng instructions at pagpapaliwanag sa mga di umano nga ay expectations niya sa aplikante sa kalagitnaan ng interview nila. Good morning. I know you've already heard a lot about our company and probably you heard about me, who I am, what I am, and how I handle things in my business. And so that includes you, cause you'll ever make it through. Then you will be working for me. Am I right? And FYI, I don't like flowery words. Just answer direct to the point and no boasting. Just stay humble. Kahit na alam mo sa sarili mong overskilled of something. Humble but professional and clearly proficient. These are all what I'm expecting from you, Miss Bautista. Can I expect that attitude? Sunod-sunod na bigkas ng bibig ni Drake, sabay na upo sa desk niya at saka lamang ibinaling ang mga mata sa dalagang nasa harap niya, na tila napatulala na lamang sa pagkikinig sa tila mahaba at maagang paninermo niya. Sa hindi malamang dahilan, si Andy ay napatulala sa lalaking daig pa ang train sa bilis at walang tigil na pagsasalita. Maliban pa roon, ay napatulala rin siya nang masilayan nga ang hitsura ng lalaking nagsasalita na sa pagkakataong yon nga ay nasa harapan na niya. Nang dahil sa magandang figura ng presensya ng lalaki at mapupungay nito mga mata na noon nga ay diretso nang nakatingin sa kanya. Sa kabilang banda naman, ang binatang si Drake naman ay napatulala ring bigla nang makita kung sino ang babaeng nasa harapan niya ng mga sandaling iyon. Napalunok na nga lamang siya ng laway at biglang parang napatameme ang kanina lang na walang pakundangan na pagsasalita. Nang makita at mapagtantong ang dalagang kanina sa labas ng sasakyan niya, ang siya rin palang i-interviewin niya sa araw na yon. Tila naging speechless nga ng mga ilang minuto ang lalaki nang makita ng mas malapitan pa ang dalaga na kanina lang ay tanging sa pagitan ng salamin ng kanyang sasakyan niya lamang nasilayan. Mas lumutang pa nga ang natural na ganda nito kung kaya't muli ay napatulala si Drake habang nakatitig lamang sa mga mata ng dalaga. Habang busy nga siya sa tila pagkatulala at hindi malamang pagsisiyasat sa dalaga, si Andy naman sa mga oras na yon ay tila na starstruck din sa magandang mukha ng lalaking siyang magiging boss niya sa papasuking trabaho roon. May kung anong hindi maipaliwanag na naramdaman si Andy na para sa kanya ay sadyang weird din dahil yun pala ang unang beses na maramdaman niya ang ganoong klase ng pakiramdam na tila nga'y hindi pamilyar sa kanya. Natigilan nga siya na para bang may isang anghelang dumaan at nagpatikom sa kanina lang ay hindi maawat na bunganga niya sa kakasalita nang makita na niya ang babaeng nasa harap at nakaupo sa front desk niya para isalang sa final interview. Animong nakalunok ng kung ano o kaya may pumasok na bangaw sa bibig niya nang dahil sa bigla nitong pagtahimik. Saglit pa nga na nagkatitigan ng dalawa na parehong nahuhumaling sa presensya ng bawat isa at tila ba ay parang may inuusisa sa bawat titig ng isa't isa. Hanggang sa tuluyan ng kumala sa tinginan si Andy nang mapukaw ang atensyon niya ng lipstick na hawak-hawak ni Drake. Bagamat bahagyang nawala sa sistema si Drake, na mga ilang sandali lang din ay bumalik na rin siyang muli sa presensya ng kanyang pag-iisip. Ay wait, teka, parang katulad yun ng akin . Baka siguro may jowa to at balak na ibigay yun sa babae. In fairness magaling din pumili ng brand. Hindi halatang mamahalin ng regalo niya sa jowa bells niya. Char, not unless sister pala si auntie mo. Diyos. Ani nga ni Andy na nagbibiro pa sa sarili habang nakatingin sa lipstick na hawak-hawak ng lalaki at bahagyang napatawa pa sa huling ideya na naisip niya tungkol sa lalaki. Agad naman ding napansin ng lalaki ang pagtawa ng dalaga habang nakatingin sa hawak niyang lipstick. Kung kaya't nagkaroon siya ng ideya ng posibleng iniisip ng dalaga na ng mga sandaling iyon ay nakatingin din sa kamay niya na mayroong hawak-hawak na aksesoryang gamit ng isang babae. Bilang resulta nga ay agad niya itong pinasok sa loob ng drawer niya. Sa hindi malamang dahilan ay hindi ibinalik ni Drake sa dalaga ang lipstick kahit pa man malakas ang kutob niya na pagmamay-ari iyon ni Andy. Sa katunayan nga ay isa rin sa dahilan ng desisyon niya na yon ay dahil na rin sa nagats niyang iniisip ng dalaga
na siya ay isang bakla dahil sa mayroon siyang hawak na lipstick. Nagkaroon tuloy siya ng isa pang dahilan para tuluyan ngang wag na itong isoli sa kanya. Gayon pa man ay sa totoo lang, ay speechless pa rin talaga ang binata sa mga oras na yon. Nasadyang nasa harapan niya na mismo ngayon ang magandang babae, na kanina lang ay tanging nasa labas ng bintana ng sasakyan niya lamang natatanaw. At ngayon nga ay nakatingin pa ito sa mga mata niya. Kaya naman, ganoon na lang siguro ang kaba ng dibdib niya at pilit na kinokompose ang sarili upang huwag mapahiya. Makalipas ang ilan pang sandali, ay nagpatuloy na sila sa interview. At talaga nga namang nakakamangha ang mga sagot ni Andy sa mga tanong. At tila walang butas sa bawat ibinabato niyang sagot kay Drake sa mga tinatanong nito sa kanya. Tila na-challenge pa nga si Drake sa dalaga. Kaya naman halos abuti na sila ng isang oras. Nang halos paikot-ikot na lang din ang mga tinatanong ni Drake para lang makahanap ng spot na mahina si Andy at makahanap ng maibubutas sa mga isinasagot ng dalaga sa kanya. Animo nga'y pride na ang umiiral kay Andy sa mga oras na yon. O sadya nga lang na bumibili siya ng oras para mas humaba pa ang pag-uusap nila ng dalaga. Sa hinaba-haba pa nga ng mga pagtatalakay ng dalawa, ay tila wala pa rin sa isipan ni Drake ang basta nalang sukuan ng dalaga. Hanggang sa dumating na sa puntong siya na rin mismo ang kusang nagpasuko sa dalaga. Porsigido gayon pa man, ay bigo pa rin ang binata. Kaya naman, wala na siyang ibang nagawa pa, kundi ang ipasa na lang ang interview ng dalaga at i-hire dahil sa nakikita niya rin naman dito ang kakaibang kakayanan na gawin ng mga responsibilidad ng posisyong ina-applyan niya at ang king potensyal ni Andy na maaari ring magamit para sa benepisyo at ikalalago pa ng kumpanya. Ganoon na nga lang ang labis na pagkatuwa ni Andy nang sabihin ng batang boss na hard na siya. Kung kaya't hindi na nga niya napigilan pa ang sarili na mapahiyaw ng bahagya sa labis na tuwa ng mga sandaling iyon. Si Drake naman ay sabay na nagulat at nakyutan sa naging reaksyon ng dilaga sa resulta ng interview nila. Parang may kung anong kumiliti sa puso ng binata nang muli pa'y nasilayan niya ang matatamis na mga ngiti sa mukha ng dalaga na hindi kalaunan ay agad din naman niyang iwinaglit sa isipan nang mapagtanto niya na tila iba ang nagiging takbo ng isipan niya. Buhat nang makita niya ang dalaga kanina pa sa labas ng sasakyan niya. There must be something special with this girl in front of me. I wonder what's this something that's keeping me interested towards this girl, like as if she has got me hooked the first time I saw her lately. Ani pa nga ni Drake sa kanyang isipan, habang pinagmamasdan ang tuwang-tuwang si Andy. Ilang saglit pa nga ay naudlot na naman ang muling momentum ni Drake sa pagtitig sa magandang tanawin na mukha ni Andy, nang bigla na lamang itong nagsalita sa harapan niya, at saka natauhang muli ang lalaki, na halos nagbistulan ng estatwa sa pagkatulala sa dalaga. Thank you so much, sir. I promise that I'll do my duty with the best that I can, so you won't regret hiring me and see that I deserve this position. Maraming salamat po talaga. Masayang sabi ni Andy kay Drake, sabay may pagyuko pa bilang tanda ng labis niyang pasasalamat dito. Nasa kauulit nga ng pagyuko ay aksidente pa niyang nayumpog ang ulo niya sa may desk, sabay acting na parang walang nangyari, at saka dahan-dahan na lumabas ng silid. Pigil hininga naman si Drake para hindi tuluyang matawa sa pagkakaumpog ng dalaga, hanggang sa tuluyan na ngang nakalabas si Andy sa opisina niya. Damn, she's so cute. She's still despite her being clumsy. Ani Drake sa loob ng isipan niya. What the heck? Drake, seriously? Dagdag pa nga niya, na tila muli na pagtanto na naman niya ang weird na behavior niya pagdating sa dalagang si Andy. Sa kabilang dako naman, si Andy na kanina lang ay halos hindi magkanda-ugaga sa labis na saya at galak ng maharsya. Ngayon nga ay nagmistulang basang sisiw na hiyang-hiya sa sarili at saka tahimik na nagtutumili sa labas ng pinto dahil sa pagkapahiya niya sa harap ng gwapong lalaki na ngayon nga ay boss na niya. Holy shit ka talaga, Andy. You're so stupid. Nakakahiya ka. Tatanga-tanga kasi no? Bulong niya sa kanyang sarili at saka sabay na pinagkukurot ang magkabilaan niyang pisngi. Isang linggo na ang nakalipas, buhat nang matanggap si Andy sa kanyang inaplayang trabaho. Sa saglit na panahon pa nga lang, ay maganda na ang takbo ng career niya dahil na rin sa magandang performance na pinapamalas niya sa trabaho.
Kung kaya naman ay napapamangha niya ang mga kasamahan niya sa trabaho. Lalo na ang boss niya sa angkin niyang galing at talino. At dahil nga roon ay palagi siyang nababati ng kanyang mga katrabaho at napapadalas na ring bumisita ang boss nilang si Drake sa pwesto kung saan ay naroon siya. Na nung una nga ay hindi naman ito kinagagawian na magpunta para magbisita o mag-check man lang sa mga empleyado roon. Napansin naman ang kakaibang pagbabago kay Drake ng iilan sa mga empleyado niyang tila nga'y nagtataka sa biglang pagbibisi-bisita niya sa gawi roon na dati-rati naman ay hindi at malabong gawin dahil hindi naman siya talagang ganoon. Isang araw ay naatasan si Andy na gumawa ng summary ng total sales at stocks ng kumpanya sa buong isang buwan. Hindi naman iyon gaanong kahalaga dahil sa totoo lang ay meron ang tapos na gawa ng report para sa sales matter na iyon. Gayunpaman sa kagustuhan ni Drake na subukin ang kakayahan ni Andy kung talaga nga bang maaasahan ito sa mga trabahong ibibigay sa kanya. Kahit pa mahigit na 1 linggo pa lamang siya, buhat ng mahar sa pinapasukang kumpanya, ay minabuti ng mayamang binata na ibigay ito bilang task kay Andy. Wala namang pagdadalawang isip si Andy na tinanggap iyon, na tila ba excited pa sa pinapagawa sa kanya. Sa kabila ng pagdududa ni Drake na magagawa iyon ng dalaga, ay ganoon na nga lang ang pagkagulat at pagkamangha niya kay Andy. Nang 1 araw pa lamang mula nang ibigay sa kanya ang task, ay natapos nang gawin ni Andy ang report na iyon. Na tila ba isang expert na sa industriya ang gumawa at mas maganda pa at mas madali pang unawain ang gawa ng dalaga kaysa sa tapos ng gawin at nauna nang naipasa kay Drake. At dahil nga roon, ay unti-unting nagtiwala si Drake sa kakayahan ng dalaga. At simula noon, ay halos kay Andy na ipinauubaya ang isang kategorya ng trabaho na tanging siya lang nakakagawa ng maayos, mabilis at pulido. Dahil sa sipag, tiyaga at kakaibang performance na pinapamalas ni Andy sa trabaho niya, hindi nagtagal ay na-promote ang dalaga sa mas mataas na posisyon matapos ang 1 buwan niya sa trabaho. Kaya naman marami sa mga katrabaho ni Andy ang bahagyang nakaramdam ng pagkainggit sa kanya at nagsimulang mag-isip ng mga haka-haka patungkol sa pinapakitang pabor ng boss nila sa kanya. Samantala ang iba namang alam at nakikita talaga ang kakaibang galing ng dalaga, ay pinagtatanggol siya sa mga maling akusasyon ng ibang katrabaho nila kay Andy. Si Andy naman na alam sa sarili niya na wala siyang ginagawang masama o tinatapakang ibang tao para makuha ang natatamasa niyang pabor sa trabaho niya, ay pinagsasawalang bahala na lamang ang mga sinasabi sa kanya ng ibang tao. At tanging focus lamang siya sa goal niya sa buhay at ang mas pagbutihin pa ang trabaho niya. Naku, mga tao nga naman oo. May gawin ka na maganda at ikakapabor sa kanila. May masasabi at masasabi pa rin naman. Katulad nilang kung wala kang gawin o may gawin kang taliwas sa gusto nila. Kaya ang mas mainam na gawin dyan huwag mong pikiin ang sarili mo para lang ma-please ang ibang tao at makuha ang loob nila. Kasi at the end of the day, all you have is yourself lang naman. Negative pa rin ang pananaw ng ibang tao sa'yo kung talagang ganoon ang tingin nila sa'yo. And there's nothing you can do about it. Kaya wala naman sa'yo ang problema. In that matter, nasa kanila. Kasi there might be something or some part of them that they can't over or get even to you. So magpakatotoo ka na lang, in a way na nasiserve mo ang worth mo. At the same time, andoon pa rin ang respect mo towards the other people. It's just that simple. Low-key lang dapat. Mahabang pagpapaliwanag pa nga ni Andy sa mga naging kaibigan na niya sa trabaho, na halos ngay sila pa ang mas apektado sa mga maling paratang ng ibang office mates kay Andy. Sa bagay, oo nga naman, may point ka rin dun girl. Pero kasi ang bait mo kaya ka nagaganyan kasi hinahayaan mo lang din sila. Kaya naman itong mga insecure namimihasa naman. How to be you ba at napakahaba ng pasensya mo at pangunawa sa mga mongoloid na yun? Char! Tugon pa nga ni Jamie na isa sa mga ka-office mate niya at kaibigan na rin sa trabaho. Simple lang, maging mabuting tao ka lang hanggat kaya mo at totoo sa puso mo. Ituring mo pa rin silang tao kahit taliwas doon ang turing na ginagawa nila sa'yo. Always keep to yourself the reason why you are doing it. And that is first of all, tao ka lang rin na nagkakamali. The only difference that people have is yung level of perspective and understanding towards things in life.
Now kung alam mo na you are more than able to adjust, understand, and be nice or nicer, then so be it. Rather than giving the same evil vibe just to satisfy the vengeance, just remember that as much as possible, just be humble and kind. But when you already reach the limit of enough is enough, then it's time to speak up. Basta't andoon pa rin yung pure intentions and proper mannerism. Got it? Pagpapaliwanag pa ni Andy sa malumanay na tono ng boses. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan nang mapayapa at masayang nagtatrabaho si Andy na mahal ang ginagawa niya. Kung kaya't ganoon na lang niya ito labis na pahalagahan. Hanggang sa isang araw, nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa may puso niya at napansin niya ang halos 2 buwan ng pagiging abnormal ng buwan ng dalaw niya. Kung kaya't napagpasyahan niya na muling bisitahin ng OB-GYN na madalas niyang puntahan noon pa man para magpa-check up sa pag-iisip na dahil yun sa irregularity ng buwan ng dalaw niya na kailan na lamang din ulit bumalik. Maliban sa pagiging masinop sa buhay at sa pag-iingat sa sariling katawan, si Andy ay labis din pinahahalagahan ng kalusugan niya, lalo na ang pagiging babae niya. O sa madaling salita ay ang dangal o virginity niya. Kaya ganoon na lamang siya ka-conscious sa sarili niya. Higit lalo kapag pinag-uusapan ay ang patungkol sa kalusugan ng pagkababae niya, na kung saan nga ay masyado siyang sensitive. Matapos ang mahabang weekday, sa wakas ay araw na ng pahinga ni Andy. Araw nga noon ng Sabado at handa na siya para sa check-up niya. Nang nasa clinic na nga ang dalaga, ay biglang tumawag sa kanya ang boss na si Drake at sinabing may emergency meeting sa hapon ng araw na iyon. Kung kaya naman, nagmamadali ng gumayak paalis si Andy. Sakto namang wala sa klinik ang suki niyang OB at tanging assistant lamang dito ang naroon sa araw na iyon. Biglaan din kasi ang pagpunta niya, kaya hindi rin nagtugma ang schedule ng dalawa para magpang-abot sila roon. Ganoon pa man ay tiwala naman si Andy na alam ng assistant ng doktora ang gagawin nito. Kung kaya ay panatag siya na ipinagkatiwala rito ang mga kailangang gawin sa kanya. Pagkapasok niya ay nagulat pa siya nang biglang sinalubong siya kaagad ng nurse na babae na para bang inaasahan na pagdating niya. Dahil din sa nagmamadali na siya para agad na ring makaalis papunta ng opisina, ay hindi na siya nagpasubali pa at sinunod na lamang ang mga sinasabi sa kanya ng nurse, habang ang isipan niya ay nakatuon sa report na ipapaliwanag niya sa boss, sa baga-akalang maaaring patungkol doon ang pag-uusapan nila, kung kaya't pinapapunta siya ng opisina. Kahit na sa araw na iyon, ay dapat na naka-off siya. Sunod-sunod na ang ginawa ang pagtingin sa kanya, hanggang sa naramdaman niya na parang may ipinasok sa kanyang kung ano, na sa pag-iisip niya ay natural lang din dahil ito ay inaasahan niyang transvaginal ultrasound. Hindi nga naalintana pa ni Andy ang mga ginagawa sa kanya, dahil sa mga oras na yun ay occupied ang isipan niya sa opisina, hanggang sa natapos na nga lamang ang nurse sa pagtingin sa kanya. At wala pa man ding isang saglit, ay tumawag na naman sa kanya ang boss at sinabing kailangan na siya sa opisina dahil mayroong problema at mahalaga raw di umano ang presensya niya para sa nasabing pagpupulong at mahalagang pag-uusapan. Kaya naman hindi na nahintay pa ni Andy ang inaasahang resulta at inihabili na lamang sa nurse na ipadala sa kanyang address ang resulta ng check-up niya. At saka umalis na. Ang nurse naman ay medyo na blanco ang isipan na kung bakit check-up ang binanggit ng dalaga, ay nakaramdam ng pagkalito at kaba, gayong isa pa lamang ang procedure na ginawa niya kay Andy. Kaya naman agad niyang tinignan ng schedule, pati na ang pangalan ng nag-iisang pasyente na inaasahan nila sa araw na iyon, na siya ngang dapat natuturukan niya ng preserved sperm cell ng pribado lamang. Halos malaglag ang panga ng nurse nang makitang ibang pasyente pala ang dumating at nabigyan niya ng isang maselan at pribado sanang procedure. Huli na ang lahat para maitama ang nagawang pagkakamali ng nurse. Dahil maliban sa nakaalis na si Andy, ay naisigawa na rin niya sa dalaga ang procedure at hindi na ito mababawi pa. Shit! Bakit ba naman kasi siyang nagpunta rito ngayon? Eh wala naman siyang appointment. Paano na to? Tsak na malilintikan talaga ako nito. Ani pa ng babaeng nurse sa sarili, habang labis na pag-aalala ang nasa isip. Maya-maya lang ay bumukas muli ang pinto ng clinic at sa pagkakataong iyon ay ang totoong pasyente sa araw na iyon na ang dumating
Lalo pang kinabahan ng nurse na halos magpantig na ang tibok ng puso dahil hindi niya alam kung ano at paanong ipapaliwanag sa pasyente ang nagawa niyang pagkakamali na hindi naman din talaga niya sinasadya. Sa kabilang dako naman, si Andy ay hindi na naman magkanda-ugaga sa paglalakad para pumara ng taxi papunta sa trabaho niya. Sa labis na pagmamadali na maabutan pang matino at kalmado ang boss niya na sa mga pagkakataon na yon ay hinala niyang malapit ng mainip at mainis sa kakahintay sa kanya. Sa kakamadali nga niya ay nagkamali pa siya ng pinasukan na sasakyan na noong una inakala niyang taxi dahil sa kulay rin ito na siyang sakto naman na huminto sa tapat niya habang kumakaway siya ng pagpara sa sasakyan. Uy, what are you doing here? Kaya pala hindi ka kaagad makapag-reply sa mga message ko dahil busy ka sa lakad mo. Ani Drake sa dalagang nakatayo at naghihintay ng masasakyan sa mga sandaling iyon. Laking gulat nga ni Andy na makita si Drake sa loob ng sasakyan at saka palang unti-unting nag-sink in sa isipan niya ang mga sinabi nito at napagtanto ang sitwasyong kinalalagyan niya. Makakaramdam na sana siya ng kaba sa pag-iisip na baka sinadya pa siya nito dahil nababagalan ito sa kanya na makarating ng opisina. Ngunit ipinagtataka na lamang niya kung paanong nalaman ng boss niyang kinaroroonan niya. Nang bahagya na nga siyang natauhan at saka pa lamang niya napagtanto ang mga sinabi sa kanya ng boss niya na ang dating para sa kanya ay medyo kakaiba. Kung kaya tila bahagya ngang nagpantig ang tenga niya mula sa mga narinig niya sa lalaki. Ay wow! Nakalimutan yata ng lalaking to na day off ko sa araw na to. Tapos bigla-bigla siya natawag tas ngayon, akala mo kailangan patilakad ko sa araw ng pahinga. Dapat alam niya. Ay, jowa yarn? Pagmumuni-muni na ana ni Andy na tila ba nililibak ang boss niya sa loob ng isipan niya habang nakatitig dito ng malalim. Excuse me, is there something wrong? You seem to be upset with me. Ani Drake nang mapansin ng tila nag-a-attitude ng mga mata ng dalaga. At saka pa lamang ito na-realize ni Andy. Naga din namang nag-change aura. Kimmy, ano nga yun sir? Sorry, I just carried away kasi I was too stunned to see you here. Paas like if you immediately came here to get me. Am I right ba? Tanong ni Andy nang may kakaibang energy level na siya namang ikinabigla ni Drake dahil sa hindi naman gaanong normal na nakikipag-interact si Andy sa kanya. Kaya nakakapanibago para sa kanya ang pamamaraan ng pagsasalita ng dalaga at mga terms na ginagamit nito na para bang may pagkasarkastiko. Excuse me, I didn't even know that you are here. And besides, the hell I care where on earth you are. I just came here because I have an important matter to settle somewhere near here. Just quickly. It just so happened that you're here too. But that doesn't mean that... Naputol na ang pagpapaliwanag ni Drake. Wait, what? Why am I even explaining to you? Tanong niya sa sarili at sa dalaga na rin nang mapagtanto ang kakaibang kusang pagkilos o response ng katawan niya sa dalaga. Natauhan na lamang siyang bigla habang nasa kalagitnaan ng sanay pagpapaliwanag ng dahilan kung bakit siya naroroon sa dalaga. Abay, malay ko rin ho sa inyo. Maikli namang tugon ni Andy na para bang ibinabalik rin dito ang pilosopong pag-uugali. Hindi na nga lang nagsalita pang muli si Drake ukol doon at bagkus ay ipinarke na muna ang sasakyan niya at sinabi sa dalaga na hintayin na lamang siya nito roon dahil saglit lang naman ang lakad na sasadyain niya at tanging pirma lang niya ang kinakailangan. Gayunpaman ay bigla nilang nag-insist si Andy na mauuna na roon sa office at mag-isa na lang siyang magko-commute dahil sa hindi rin siya komportable na kasamang lalaki ng ganoong kalapit. Matapos ang tila hindi pagkakaintindihang naging pag-uugali nila sa isa't isa ng mga nagdaang minuto. Hindi naman na ito tinutulan pa ni Drake at sinabi na lamang sa dalaga na hintayin siya roon sa opisina niya at ihanda na ang mga files na kakailanganin para makapagsimula na sila kaagad sa emergency meeting pagkarating niya roon. Nang makarating na nga si Andy sa opisina, ay agad na nga siyang nag-asikaso ng mga kakailanganin nila sa meeting, maging ang mga papeles ng boss niya. At hindi kalaunan lang ay dumating na nga si Drake. Pumasok ang batang boss niya na nakabusangot at tila masama ang timpla ng mukha nito nang maupo sa kanyang opisina, na siya naman ding agad na napansin
Nang nooy nagmamasid na si Andy habang inaayos ang mga gamit sa table ng lalaki. Yun pa nga lang ang unang pagkakataon na makita ni Andy ang boss niya sa ganoong lagay na tila ba't may mabigat na dinaramdam o problema. Dahilan upang wala ito sa mood na pumasok ng kanyang silid. At ni bati sa kanya o pagalit man lang ay hindi nito ginawa kung kaya't naninibago ang dalaga. Gusto man ni Andy na magtanong sa boss niya kung ano ang nangyari o kung may problem ba tungkol sa kumpanya o pag-uusapan nilang nila sa meeting, ay mas minabuti na lamang niyang manahimik at bigyan ng personal space ang lalaki. Maliban sa takot na baka sa kanya pa maibuntong ang init ng ulo nito, ay naisip rin niyang baka nga may malalim pang iniisip ang boss niya at kailangan ng sapat na oras para maglinay-linay, kung kaya't hindi na siya nagpaalam pang mauuna na sa meeting room at dahan-dahan na lamang na umalis ng silid at isinara ang pinto nito. Nang oras na nga ng meeting nila, ay tila ganoon pa rin ang timpla ng mood ni Drake hanggang sa matapos na lamang ang pagpupulong at nagsaalisa na ang ibang kasamahan nila sa meeting. Si Andy naman na nababahala sa amo niyang tila kanina pa hindi mapakali, ay hindi na napigilan na magtanong sa lalaki. Sir, utal-utal at nahihiya pa nga niyang tawag dito. If you're just going to ask me what's wrong, what happened, or if I'm fine, the answer is nothing, no, and it's none of your business anymore. Seryosong sagot naman ito sa dalaga. Nakaramdam tuloy si Andy ng biglang panlalamig mula sa kinatatayuan niya dahil sa naging sagot at pag-uugali ni Drake sa kanya na siyang hindi niya inaasahan at lalong hindi niya inaasahan mula sa lalaki, lalo pa at hindi naman ito dating ganoon sa kanya. Sa isip-isip pa nga ni Andy, ay ganoon lang ba talaga kalaki o kabigat ang problemang iniinda ng boss niya? Para pagsungitan siya, gayong concern lang naman siya rito. Kaya naman, umalis na lang siya ng silid. Bagamat may bigat sa loob ni Andy na lumabas, naisip niya na unawain na lang ang boss niya. Dahil na rin siguro sa sadyang mabigat ang pinagkukunan nito ng rason kung bakit ganoon na lamang ito kaseryoso at ganoon ang naging tugon sa kanya. Nang makaalis na nga si Andy, ay saka pa lamang dinatauhan si Drake sa naging asal niya sa dalaga. Napakamot na nga lang siya sa ulo niya nang mapagtanto ang ginawa niyang yun. Sadyang mainit lang kasi talaga ang ulo niya nang malamang maling tao ang nabigyan ng preserved sperm cell niya at hindi doon sa babaeng na-hire niya bilang surrogate mother sana ng magiging anak niya. Sa sobrang pagka-disappoint nga niya sa nurse na naka-duty ng araw na yun at nag-commit ng malpractice sa kanyang trabaho, ay hindi na niya tinanong paroon ng impormasyon patungkol sa maling taong nagawa ng procedure. Bagkus ay tinawagan niyang kaibigang si Bernadette at siyang OB at may-ari ng private clinic na yon upang ipagbigay alam ang kapalpakan ng tauhan niya. Kinabukasan nakatanggap ng phone call si Andy mula sa clinic na pinagmulan niya nung nagdaang araw. Ang sabi sa kanya ay may mahalagang sasabihin lamang sa kanya at kinakailangan ang presensya niya roon. Naisip niyang baka iyon na ang resulta ng check-up niya noon. Dahil nasabi niya na ipadala na lamang sa address niya ang results, ay medyo na-curious siya, lalo na at kaibigan niya pa mismo ang OB nang tumawag sa kanya. Sa isip-isip pa nga niya ay mukhang seryoso ang pag-uusapan at pinasadya pa talaga siya roon ni Bernadette. Kaya naman, bigla na lamang siyang nakaramdam ng kaba na kung ano man ang resultang matutuklasan niya sa naging check-up niya. Pagkabukas na pagkabukas pa lamang ni Andy ng pinto, ay agad na ang bumungad sa kanya. Ang nooy nakaupo at naghihintay ng si Drake. Ganoon na lamang ang gulat ng dalawa nang makitang muli ang isa't isa sa hindi inaasahang pagkakataon at parehong lugar. Oh Andy, what are you doing here? May pagtatakang tanong ni Drake sa dalaga. May importanteng pag-uusapan lang po with my OB, sir. Kayo po, are you with your... Malumanin na tugon ni Andy na siya namang agading pinutol ni Drake. No. It's not what you think it is. I just have some personal matter to discuss with Dr. Bernadette. Seryosong pagpapaliwanag nito para burahin ang nabubuong interpretasyon sa isipan ni Andy. So you two are friends? Tanong pa nitong muli. Yes, probably like that. Tugon naman ni Drake. Ilang sandali pa lang ay tinawag na ang pangalan ni Drake at Andy nang sabay kung kaya't nagkatingin na ng dalawa. Kaya naman si Andy ay hindi mapigilan ng sarili na mapaisip
kung anong meron, habang si Drake naman ay unti-unti nang napapaisip na baka si Andy ang babaeng nabigyan ng sperm cell niya dahil sa pagkakatanda niya na nung araw na iyon ay aksidente niya ring naabutan si Andy na papaalis mula sa clinic at ngayon nga ay naroon din ang presensya nito kaya malakas ang kutob niyang siya nga iyon. Hi Sisi! Hi Drake! I really don't know what to say in such a shame for what happened. But I really am so sorry for the mistake my assistant nurse had done, especially to you, Andy. I was Pagbati pa ni Bernadette, na siya naman ding pinutol ni Andy dahil sa hindi nito maintindihan ang sinasabi ng kaibigan at ang mga pangyayari, lalo pat nandoon din ang boss niyang si Drake. At maging dito nga ay humihingi rin ng paumanhin ang kaibigan niya. Wait, what's going on here? Can you please tell me something about this? Hold up, what's going on here? 'Cause I'm kinda puzzled, like, kanina pa, actually. Sis, anong meron? I thought it's the result of my checkup that we're gonna talk about. But to my surprise, my boss is even here, and you actually are friends also. Is my checkup's result that kinda heavy to take back to lead us here? I don't get it. Can you please enlighten me naman? Gulong-gulo na sabat naman ni Andy na sa mga oras na iyon ay hindi na kinaya ang pagiging curious niya, lalo na sa mga naunang bungad na sinabi sa kanya ng kaibigan niyang OB. Sis, please, huwag kang magalit. I know how cautious you are, especially to your health and sa femininity mo. But mistakes really do happen sometimes, right? Ganito kasi yun, akala ng assistant nurse ko, ikaw yung client namin that day. Kaya sa'yo na sagawa yung procedure at sa'yo na ibigay. Kasi naman, why did you not tell me ahead of time that you're gonna be here that day for a check-up so that may heads up man lang sana dito sa clinic at ni-update yung list ng appointments within that day, Sisi? Halos mautal-utal na nitong pagpapaliwanag sa kaibigang si Andy. Sis, you knew me. I come here whenever I feel something bad about my, Pero ano ba kasing sinasabi mong procedure na ginawa Lagi namang ganun during my check-up, hindi ba? At anong naibigay? A token? If you were referring to the result, well, nothing to worry about. Walang maling result dahil wala pa naman akong nakukuhang result since then. Kasi nagmamadali ako that time. Pero what's the deal ba? Isn't it supposed to be just the two of us talking about it? Tugon naman ito na medyo hindi pa rin naliliwanagan. At halatang medyo naiinis na sa bagay na hindi niya maintindihan. Dito lang nakumpirma ni Drake ang hinala niya kay Andy na siya nga ang napabigyan ng surrogacy procedure. Kaya naman minabuti na ni Drake na magsalita at siya nang magpaliwanag dahil batid niyang mukhang wala pang alam sa nangyayari si Andy. Hindi nga rin siya makapaniwala pero dahil andoon na at nangyari na ang nangyari, kung kaya't mas mainam para sa kanya na maisettle na ang concern patungkol doon. Medyo naaawa rin siya sa parte ni Andy na walang alam at napag-initan pa niya ng ulo. Gayong ito naman pala ang mas naapektuhan sa mga nangyayari nang walang kamalay-malay. Remember the day before yesterday? I came here for the procedure na gagawin sana para sa surrogation ng magiging baby ko with my hard surrogate mother. Unfortunately, yung procedure na sinasabi ni Bernie, yun ang surrogacy procedure na nagawa sa'yo. And not the casual one na alam mo na when you are having your check-ups. At yung tinutukoy na naibigay sa'yo was my... Naputol ang pagpapaliwanag ni Drake nang biglang mag-react kaagad si Andy. Sperm cell mo, sir? Oh my God! Tama ba ako ng pag-iisip o ano? My God! Tell me! Pasigaw na sambit nga ng dalaga. Sabay na patayo ng bigla at saka naman ito nawala ng malay. Mabuti na lamang at kaagad siyang nasalo ni Drake bago pa man din siya tuluyang matumba mula sa kinatatayuan niya. Halos hindi magkanda o gaga si Bernadette at Drake sa nangyari sa dalaga. Gayong pareho nilang batid na lubha itong nabigla sa nalamang balita. At hindi nga naman ganoon kadali na tanggapin ng lahat. Gayong pinakaiingat-ingatan pa naman din ni Andy ang kanyang pagkababae. Nang magising nga si Andy, ay agad na lumapit sa kanyang kaibigang si Bernadette na panayang hingi ng paumanhin. Sisi, alam mo namang virgin pa ako.
Ano na lang sasabihin sa akin ni Dad? Anong gagawin ko? Umiiyak na sambit ni Andy sa kaibigan. Nang biglang, pananagutan ko ang bata. Biglang sabi ni Drake na siya namang kinalaki ng mga mata ni Andy. Ano ka mo? Bakit? May nangyari ba sa atin para sabihin mong pananagutan term na yan? Sorry ha. Alam ko boss kita, pero this time, a different one. Nanginginig-nginig ang boses na pasigaw na sambit ni Andy sa lalaki. Chill, I'm just giving you the assurance na hindi naman kita pababayaan sa nangyari sa'yo. Malumanay na paliwanag naman ni Drake sa dalaga. Oh my God, sis, hihimatayin yata ulit ako. Mangiyak-iyak pa ngang sambit ni Andy sa sobrang inis niya sa sitwasyon. Sisi, I'm so sorry. Sorry talaga. Wala nang iba pang masabi si Bernadette, kundi ang paulit-ulit na humingi ng pasensya. Asa na ba yung assistant nurse mo? Kahit ba wala akong appointment sa araw na yun, sana man lang nag-background check muna siya bago ginawa ang mabigat na procedure. Bilang pag-iingat na lang din. Nakakadismaya siswa nga. Kung hindi lang kita kaibigan, I swear, I'm gonna sue this clinic na talaga. Medyo inis na sabi ni Andy. Hey, nothing's gonna happen if you only keep on blaming Josisu pa. Besides, nangyari na rin naman ang lahat. Hindi na may babalik pa sa dati kung sa pagsisisihan lang tayo nakafocus. Paliwanag naman ni Drake. So what? Are you trying to say na panindigan ko na lang tong nangyari sa akin? Ano yon? Virgin na nabuntis? Bakit? Sino ako? Si Maria? Medyo triggered na nga si Andy at nagkakasagutan na sila ni Drake. Why? Are you going to abort it? Tanong nito sa dalaga. Natigilan naman si Andy sa sinabing yon ni Drake. Bagamat hindi niya ginusto ang nangyari at labag sa kalooban niyang pagbubuntis. Pero hindi rin naman kaya ng konsensya niya ang ipalaglag ang bata. Kung sakali man ngang tuluyan na itong nabuo sa loob ng sinapupunan niya. Palibhasa kasi, hindi mo dangalang mawawala sa'yo. Mangiyak-iyak na nga nitong sabi. Oh come on, you think ginusto ko rin to? Sa tingin mo okay lang ako after I lost the one last thing my late fiancé left for me? Na magiging anak sana namin, na magiging alaala ko na lang sana sa kanya. You think ikaw lang ang dihado rito? I tried to understand pero sana ikaw din, as much as you could. Galit na nga ang paliwanag nito sa dalaga. Bago pa man lumala ang komosyon sa loob ng silid na yon, ay minabuti na ni Bernadette na pamagitna sa dalawa at parehong pinakalma ang bawat isa. Nang maging mahinahon na nga si Andy at maging si Drake, ay saka sila muling nag-usap-usap sa kung ano ang mangyayari at ano ang nararapat nila na gawin. Si Drake na mismo ang nagpakumbaba kay Andy para lang pumayag ito na ipagpatuloy na lamang ang pagbubuntis nito sa anak niya at pinangako naman sa dalaga na hindi ito pababayaan. Si Andy naman ay hindi rin kaya na basta nalang ipalaglag ang bata. Hindi kalaunan ay pumayag na rin dahil maliban sa labag iyon sa konsensya niya ay naisipan niyang humingi ng tulong sa lalaki para mabawi ang kumpanya na pagmamayari ng yumaong ina niya na ngayon nga ay hawak ng daddy niya kasama ang dati nitong kabit na ngayon ay stepmom na niya. Matapos nga ang pag-uusap ay sabay na lumabas sina Andy at Drake at minabuti na ng lalaki na ihatid si Andy sa tinutuluyan nitong apartment para makita na rin niya ang tinutuluyan nito kung mabuti ba itong pagstayhan ng dalaga habang nagbubuntis siya. Habang nasa sasakyan nga ay hindi maiwasan ni Drake na mag-alala pa rin sa dalaga. Lalo na at pansin pa rin ito ang tila mangiyak-iyak na mga mata ni Andy. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito at muli ay humingi ng paumanhin sa hindi sinasadyang pangyayari. Sinigurado rin sa kanila ng kaibigan nilang si Bernadette na haharapin ng assistant nurse nito ang consequences na naging pagkakamali nito sa trabaho. I know, nakakagulat, nakakatakot, nakakakaba, and at some point in your part, nakakahiya. But I promise you, hinding-hindi kita pababayaan. I'm so sorry for making you do this. Big favor for me. Hindi ko rin naman ginusto to. And I'm sorry also if I yelled to you a while ago. Pati nung araw na medyo napag-initan kita ng ulo. Believe me, I didn't know it was you back then. I only knew about it just lately. Nang ma-realize ko ang too much coincidence ng
pagkakasabay natin ng punta sa clinic, realizing also the time when we suddenly bumped into each other here when the incident happened. Mahabang pagpapaliwanag pa ni Drake sa dalaga. What else can we do? Besides, ikaw na rin nagsabi na tapos na, nangyari na ang lahat at hindi naman na mababawi pa. Isa pa, hindi rin kaya ng konsensya ko na magpalaglag nang walang kamuwang-muwang dahil lamang sa pagkakamali ng iba at dahil lang din sa mas iniisip ko ang reputasyon ko. It would be much of a shame kung gagawin ko yon just to save my own skin, isn't it? We've settled this a while ago, so let's just go home kasi gusto ko na ring magpahinga. Walang siglang tugon ni Andy sa lalaki. Batid ni Drake na tila hindi pa lubusang tanggap ng dalaga ang nangyari. Kaya inunawa na lamang niya at minabuti na wag nang abalahin pa at nagmaneho na lamang ng tahimik habang tinatahak ang daan papunta sa bahay ni Andy. Nang makarating na nga sa tinutuluyang apartment ni Andy, ay na-impress si Drake sa linis at aliwalas ng bahay ng dalaga. Pinagkape muna ito ng dalaga at saglit pa nga silang muling nagkausap patungkol sa kung anong plano at paano magiging setup ni Andy. Why? What? Am I not good to stay here? Don't say na pati sa bagay na yun ay ikaw pa ang magde-decide. Ani pa ni Andy nang tila nababasa na niya ang iniisip ni Drake. Hindi naman sa ganun pero kasi dito wala kang kasama. Will you be okay with that? Nag-aalalang tanong ng binata. Oo naman, nabuntis lang naman ako ah. Hindi ako nabulag or nabaldado. Sarkastikong sagot naman ni Andy. Hindi na nga lang pinatulan pa ni Drake ang dalaga at hindi na rin nagtagal ay nagpaalam na rin siyang uuwi. Kinuha na muna niya ang phone number nito para in case na may kailangan ng dalaga ay agad siya nitong makokontak at agad niya rin itong mapupuntahan. Lumipas ang mga araw, linggo at 3 buwan at sa loob nga ng mga panahon na yon ay naging maayos naman ang pagdadalang tao ni Andy. Paunti-unti ay natatanggap na niya ang sitwasyon niya at nagiging maluwag na rin sa kanya kung kaya't may mga pagkakataong kung minsan ay parang nagugustuhan na rin niya ang pagbubuntis. Lalo na sa tuwing sasapit ang gabi na kung saan nga kinakausap niya ang bata sa sinapupunan niya na para bang sarili niya itong anak. Nang tila nga lumalaki na ang tiya ni Andy ay hinaling niya kay Drake na hayaan na lang muna siya mag-work from home para hindi nagaanong mahihirapan pa sa pagpasok at trabaho. At higit sa lahat ay dahil sa ayaw ni Andy na malaman ng mga katrabaho niya ang patungkol sa pinagbubuntis niya, lalo na ang mabalitaan ito ng daddy niya na para sa kanya nga ay labis na ikadidismaya nito sa kanya at mawawala na ng tuluyan ang dangal na matagal na niyang pinakaiingat-ingatan. Naging maayos naman ang lahat sa pagbubuntis ni Andy habang patuloy na namamasukan sa kumpanya ni Drake nang naka-work from home lang. Nung una'y medyo na-challenge siya. Gayon pa man, paglipas ng panahon ay nakasanayan na rin niya ang ganong pamumuhay. At kasabay nga noon ay ang napamahal na siya sa batang ipinagdadalang tao niya. Isang araw ay naisipan ni Drake na bisitahan si Andy sa apartment nang hindi alam ng babae at personal na pagdalhan ng mga prutas. Animo pa nga'y excited ang lalaki sa pamimili ng mga pagkaing dadalhin kay Andy na para bang ganap na ganap sa pagiging isang ama at asawa. Nang mapagtanto nga niya ang kakaibang pakiramdam na yun at mga nagiging kilos niya ay bahagya siyang napangiti at saka iniayos ang sarili upang magbayad sa counter. Nagpatuloy ang ganoong routine ni Drake na halos napapadalas na rin kung kaya't madalas na rin itong umuwi ng maaga sa trabaho niya at diretso sa pamimili para dalhin kay Andy. Sa mga pagkakataon nga na iyon, paunti-unti ay nauhulog na ang loob ni Drake kay Andy. Lingid sa kanyang kaalaman ay ganoon din pala ang babae sa kanya. Gayon pa man, kapwa nila nililihim sa isa't isa ang pagtingin na nararamdaman nila sa kadahilanang baka mag-ugat iyon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang pagitan. Lalo na't ang alam nilang pareho ay one-sided lamang ang nararamdaman nila sa bawat isa. Isang araw ay napag-isipan ni Andy na pagdalhan ng pagkain si Drake sa trabaho nito. Niluto niya ang paboritong ulam ng lalaki na gustong-gusto nitong kainin sa tuwing bumibisita ito sa kanya. Pagkarating ng opisina na dati niya ring pinapasukan bago siya mag-work from home, ay agad na bumungad sa kanya
ang mga dati niyang kaopisina. At iilan sa mga iyon, ang iba'y inggit na inggit sa kanya. Ganoon pa man, ay dinedma na nga lamang niya ito at tumuloy na sa opisina ni Drake. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya si Drake at ang isang babae na supervisor sa dati niyang department sa kumpanya na akmang maghahalikan. Kung kaya't agad nitong nabitawan ng baon ng dala na may lamang pagkain na para sana sa lalaki. Andy, Sambit pa ni Drake na hindi inaasahang pumunta ang babae roon at naabutan siya sa ganoong sitwasyon. Sorry, dapat pala kumatok muna ako. Sige, alis na muna ako. Halos mautal-utal na sabi pa ni Andy. No, wait. It's not like what you think. Let me explain. Sambit pa ni Drake at lumapit kay Andy. Balak nitong ipaliwanag sa babae na mali ang iniisip nito na maghahalikan sila ng tauhang babae. At yun ay akma lamang ng dalaga, ngunit hindi ito sang-ayon kung kaya't umiwas ito ng direksyon. Na siya namang eksaktong naabutan ni Andy at inakalang hahalikan din ito ang babae. Ayos lang. Ano ka ba? Wala ka naman dapat ipaliwanag. Napadaan na ako rito para sana ibigay sa'yo to. Kaso lang, natapon kasi nasagi ang kaliwang pa ako ng pinto Pasensya na, hayaan mo. Ipagluluto na lang ulit kita. Sige, alis na ako. Pasensya na ulit sa abala. Pagdadahilan pa nga ni Andy at dali-dali nang umalis. Kaya hindi na siya napigilan pa ni Drake kahit gustuhin pa nito. Ano ba naman kasing pumapasok sa isipan mo, Andy? At umaasa ka naman na may gusto rin sa'yo ang boss mo or magugustuhan ka rin niya. Baka naman masyado mong ini-enjoy yung pagiging husband material niya. Kumot gano'n ang pinapakita niya sa'yo. Tandaan mo, anak niya ang nasa sinapupunan mo. Kaya malamang aalagaan ka dahil ikaw ang nagdadala. Pero take note, hindi ikaw ang ina. Huwag kang assuming. Pagpapaalala pa nga ni Andy sa sarili niya at sa kabahagyang napaluha sa kaisipang yun. Buhat nung insidenteng yon sa opisina ni Drake ay nagsimula ng maging cold si Andy sa kanya. Para sa babae, ay nais na lamang niyang mas maagang ilayo ang loob niya sa lalaki at unti-unti nang bitawan ang masyadong pagiging malapit ng loob sa bata para hindi na siya mahirapan pa na mag-move on sa oras na maipanganak na niya ang bata at bumalik sa dati na ang buhay niya na mag-isa at malungkot na lang ulit. Mahirap man para sa kanya, lalo na't napamahal na siya sa mga ito, lalo na sa pinagbubuntis niya. Pero batid niyang hindi naman iyon sa kanya, kaya sooner or later ay kukunin din iyon ni Drake sa kanya na kung sana ay magiging sila ay mainam para sa kanya. Ngunit batid niyang malabo iyon dahil sa siya lang naman ang may gusto sa lalaki. Halos mahigit 1 linggo na ngang ganoon si Andy kay Drake sa tuwing bumibisita ito sa apartment niya. Hanggang sa isang araw, napansin na ito ng lalaki at tinanong si Andy kung bakit ganoon na lamang ito sa kanya. Napapansin ko lately, parang ilaga umiiwas ka sa akin. Wala naman akong sakit. Mabaho ba ako? May nagawa ba ako? Malungkot na tanong ni Drake sa babae. Wala, hindi lang ako nagiging komportable sa ganitong ginagawa mo. Naiintindihan ko naman na ang concern mo lang naman is yung bata, kaya ginagawa mong lahat ng to. Pero naiirita na ako Kaya ko naman gawin tong mag-isa. Kaya kong alagaan at hindi ako nagpapabaya. Kung sigurista ka, pwede kang mag-hire ng makakatulong at makakasama ko rito. Hindi yung ikaw ang panay-akyat panaog at gumagawa ng mga bagay na yan na akala mong asawa kita. Pinagbubuntis ko lang ang anak mo at dito ka may responsibilidad, hindi sa akin. Saka ka nalang bumawi sa anak mo kapag naipanganak ko na. Cold at diretsa ang sabi ni Andy kay Drake. Sabay isinara ang pinto ng kwarto niya. Muntik na ang mahiwa ni Drake ang daliri niya. Nakasalukuyan niyang naghihiwa ng sibuyas para sa niluluto niyang adobong manok na pinaglilihi ni Andy. Hindi niya inaasahan na magsasalita ng ganong mga bagay si Andy sa kanya. Naiintindihan niya ang madalas na mood swings nito dahil sa pinagbubuntis. Pero ni minsan ay hindi nito magawang pagsalitaan siya ng masasakit na bagay. Or baka kaya lang ako nasasaktan dahil masyadong big deal para sa akin to. Kasi mahal ko na siya. Does it mean hindi niya ako mahal or gusto? Para ganoon na lang kadali para sa kanya na
magbitiw ng ganong mga masakit na salita sa akin. All she ever thinks is that I'm doing this dahil sa baby. She can't even see part of me doing this, not because she's carrying my child, but to serve her, and I want to pursue her. Mangiyak-iyak na sabi ni Drake sa loob ng isipan niya. Labis ngang nasaktan si Drake dahil ang akala niya ay kahit papaano ay may pag-asa siya sa babaeng nagugustuhan niya. Lingid sa kaalaman ni Drake, mahal din naman siya ni Andy at tinakala rin itong hindi siya nagugustuhan ni Drake at umaasa lang daw siya kung kaya't nagiging praktikal na lamang ito at minabuting ilayo ang sarili sa pagka-attach sa kanya dahil ayaw lang naman itong masaktan sa huli. Kinagabihan nga rin ng araw na iyon ay lumabas na ng kwarto si Andy at nakita niya ang pagkaing inihanda ni Drake sa kanya bago ito umalis sa bahay niya. Adobo for you. I know how much you like it. Eat well at magpahinga ka na rin. There's a mango on the fridge. Pinagbalat na rin kita. Ani pa nga sa note na nakasulat sa tabi ng pagkain. Hindi nga maiwasan ni Andy na mapaiyak. Sa kaisipang sana ay totoo nilang ang lahat. How can I eat well when all I know is that ginagawa mo lang naman lahat ng to kasi dala ko ang baby mo? How can I eat well when all I want is for you to like me too and do these things for me because you care for me and not just for the baby? How can I eat well kung feeling ko obligado ka lang naman na gawin to kasi required? Ani pa nga ni Andy sa loob ng isipan niya na tumutulo ang luha habang sumusubo ng pagkaing inihain sa kanya ni Drake. Halos isang buwan na din na ganoon ang naging setup nila. Since sinabi ni Andy na mag-hire na lamang ito ng makakasama niya sa bahay dahil irritable daw siya kay Drake. Kaya ibinigay naman ito ang gusto niya. Not knowing na, sinabi lang naman niyo ni Andy dahil masama ang loob niya rito. Sa kasamaang palad, namataya ng magulang ang hinar nilang katulong ni Andy. Kaya kinailangan itong umuwi sa kanila. At muli na naman, mag-isa na naman si Andy sa apartment niya. Isang araw habang naglalabas si Andy, ay bigla na lamang itong nakaramdam ng pagkahilo. Kung kaya tinigilan na muna niya ang ginagawa niya at nagpahinga sa may sofa sa takot na baka mapano siya, sila ng bata, kapag pinwarsa niya ang sarili niya. Nakaidlip nga si Andy at hindi inaasahang sumapit na pala ang gabi. Samantalang si Drake naman ay nag-aalala dahil hindi nagre-reply si Andy at hindi rin makontak at batid nga rin ito na mag-isa lang ang babae sa araw na yon. Kaya naman mabilis niyang tinungo si Andy. Pagkarating ni Drake sa apartment ni Andy, nadatnan niya itong natutulog sa may sofa at inaapoy ng lagnat, kaya agad niya itong dinala sa ospital. Pagkagising nga ni Andy ay bumungad sa kanya ay nag-aalala ang mukha ni Drake. Muntik na nga niyang makalimutan. Marahil nga pala iyon ay dahil lamang sa baby. Sabi ni Berna, humihina raw ang kapit ni baby. Alam kong iniingatan at inaalagaan mo siya. Pero mas gusto kong nakikita ko kayo at nasusubaybayan. Doon ka na muna sa bahay ko. Sa ayaw at sa gusto mo, aalagaan ko kayo. Seryosong sabi ni Drake. Sasagot pa sana si Andy. Pero nakita niya ang pagiging seryoso ni Drake na ngayon lang din niya ulit nakita. Maliban doon, ay naiisip niya rin na baka tuluyan ang may mangyaring masama sa bata sa oras na saglit niya lang napabayaan ang sarili. Lalo pa't mag-isa lamang siya at lumalaki na rin ang tiyan niya kaya't pumayag na rin siya sa kagustuhan ni Drake. Isang gabi habang natutulog si Andy, nilapitan siya ni Drake para i-check ang body temperature niya. Dahil sa madalas na pagkakaroon nito ng biglaang sinat. Habang tinitignan nga ni Andy ay hindi niya maiwasang pagmasdan ang maamo nitong muka. Sana kahit hindi mo ako gusto, hayaan mo man lang ako na alagaan ka. Hayaan mo ako magpakatotoo sa nararamdaman ko. Just this once, let me experience how to love really again. And I hope you'll find a space in your heart to learn how to love me too. Sa mga panahong kasama kita, and even since the first day I saw you, I knew I like you. At alam ko rin na totoo at sure ako sa nararamdaman ko para sa iyo ngayon. And I love you, Andy. Mahinang sabi ni Drake. Sa kadahan-dahang hinalikan si Andy sa noo nito. Nang makaalis na nga si Drake sa kwarto, ay saka naman idinilat ni Andy ang mga mata niya na sa mga oras na yon ay gising pa pala
at nagkunwari lamang na tulog na. Halos manigas nga si Andy sa kanahihigaan nang madinig niya mula kay Drake na hindi niya inaasahang may pagtingin pala ito sa kanya. Hindi nga malaman ni Andy ang mararamdaman niya, pero alam niya sa sarili niyang mahal niya rin ang lalaki at yun ang gusto niya ring sabihin dito sa tamang pagkakataon. Kinabukasan ay maagang nagising si Andy para sana ipaghain ng umagahan si Drake. Sa kasamaang palad, maaga palang umalis ang lalaki. Sa kadahilanang namalengke ito ng lulutuin para sa babae. Hindi bale, I'll just cook something para na rin sa daddy mo, baby. No? Then, let's bring it to him sa work. Ani pa ni Andy sa baby niya sa tiyan, sa pag-iisip na magiging maayos na ang pagdadala niya ng pagkain para sa espesyal na lalaki sa kanya. Dahil noong nakaraan ay pinalagpas na lamang niya at inisip na baka na misinterpret lamang niya. At ngayon ay sure naman na siya na may maaasahan siya magandang ngiti mula sa lalaki. Lalo't alam na niyang may pagtingin din ito sa kanya. Masayang-masaya nga na pumasok ng building si Andy na wala nang pakialam sa sasabihin o iisipin sa kanya ng mga kulig niya na makita siyang malaki na ang tiyan hanggang sa nakita niyang muli ang dalawang tao na kinabibisitan niya, ang daddy niya at ang kabit nito. Oh, what a small world! Akalain mo nga naman oo. Magkikita na lang rin lang naman tayo. Dito pa at ngayon pa. And guess what? Buntis ka pa yata. Sarkastikong bati nga kay Andy ng kabit ng tatay niya. Buntis ka, Andy? Tanong ng daddy niya. Halos manginig si Andy sa kinatatayuan niya. Lalo at hindi pa man din siya handa na malaman ng daddy niya ang sitwasyon niya at hindi niya rin alam kung paano ito papaliwanag sa kanya o kung maniniwala man lang ba ito sa sasabihin niya. Hindi pa man din siya nakapagsasalita para sana ipagtanggol ang sarili niya mula sa panghusga ng dalawa na nasa harapan niya. Ay nagsalita na namang muli ang daddy niya. Akala ko pa man din, matalino kang bata ka. Nalayas-layas ka sa atin tapos, yan lang din naman pala ang mapapala mo. Ayan ang natatamo ng mga suwail na anak. Malaki ang ulo, nagmamarunong, nagmamagaling. Ano, nabuntis ka? Asaan ang tatay niyan? Pinabayaan ka? Nakakahiya ka, Andy. Dagdag pang muli ng daddy niya na medyo napalakasan ng boses kung kaya't narinig ng mga katrabaho niyang dumaan sa kanila. Hindi na makaimik si Andy sa sobrang shock at kahihiyan dahil sa ginagawa ng dalawa sa kanya sa harap ng maraming tao. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili pero nabubulo lamang siya sa tuwing tatangkiin niya magsalita na para bang hindi niya may concentrate ang sarili niya. Nanginginig, nahihirapan sa paghinga at biglang parang umikot ang mundo ni Andy habang papadilim ng papadilim ang paningin niya sa mga oras na yon at tuluyan na nga bumagsak. I swear, kapag may nangyaring masama sa mag-ina ko, I'm gonna sue you too. Galit na sambit ni Drake sa daddy ni Andy at kabit nito na siya palang mommy ng lalaki. Gulat na gulat din ang mommy ni Drake sa sinabi ng anak niya. Gayong ang pakay sana nila roon ay upang ipagbigay sa anak ang balak nilang pagpapakasal na mukhang malabo ng sang-ayunan ni Drake dahil sa nangyari. Bahagyaring nakaramdam ng pagka-guilty ang dalawa nang malamang apo niya ang dinadalang tao ni Andy. Ikaw kasi bakit ganun ang sinabi mo sa anak mo? What if may mangyaring masama sa pinagbubuntis nun? Ani pa nga ng ginang sa daddy ni Andy na siyang batidin niya na may paninisi rito at pag-aalala sa kalagayan ni Andy at ng baby nito. Hindi na nga lang nakaimik ang daddy ni Andy dahil sa mga oras na yun ay tila nag-aalala na rin siya sa kalagayan ng anak. Saka lamang nito naisipan ang mga nasabi niya sa anak niya at napagtanto ang pagkakamali niya. Sa kabutihang palad ay wala namang masamang nangyari sa pinagbubuntis ni Andy. Maliban na lamang sa mas naging kritikal ang lagay ng pagdadalang tao niya dulot ng pagkakaroon ng panic attack dahil sa nangyari. Ilang saglit lang ay pumasok na sa silid ang mommy ni Drake at daddy ni Andy na humingi ng pasensya sa nangyari. Hindi ito matanggap ng dalawa, lalo pa at saka lang din nila nalaman na magulang ng bawat isa ang naging dahilan ng pagkasira ng bawat pamilya nila at maagang pagkawala ng mommy ni Andy at daddy ni Drake. Wala na ngang nagawa si Andy
kundi ang mapahagulhol sa inis sa kanilang dalawa at sa sitwasyon. "Umalis na kayong dalawa rito! Alis!" Sigaw pa ni Andy. Nang kumalma na nga si Andy, ay sa kanya lang naalalang tanungin si Drake tungkol sa bata. Our baby's okay. Don't worry. Mahinahon itong sambit kay Andy. "Our baby?" Tanong pa ng babae. Yes, Andy. I love you and I want you to be my child's mother. Besides, hindi na rin naman iba sa'yo ang baby ko, hindi ba? Please, Andy, will you be my child's mom? Will you be my wife? Mahinahong tanong ni Drake sa kanya. Hindi ko alam kung anong nilalaman ng isipan mo ngayon, Andy. Pero ayoko nang palagpasin pa ang sandaling to. At hayaan ang pagkakataon na aminin sa'yo na mahal kita. At baka tuluyan ang mawala ang chance na yon. Kaya whether you like me or not, sasabihin ko na sa'yo ang nararamdaman ko. Ani pa ni Drake sa isipan niya. Seryoso ka ba? I mean, oo, Drake. Gusto rin kita. Gusto ko rin maging nanay sa kanya. Only I feared back then na baka ako lang may gusto pero... Natigilan si Andy na bigla na lang siyang halikan sa labi ni Drake. What about my mom? Your dad? What are we gonna do about them? Tanong pa ni Drake. About that nga pala, sorry about your dad. Nang dahil sa daddy ko, nasira ang pamilya niyo at maaga kayong nagkahiwalay ng daddy mo. Malungkot na sabi ni Andy. Wala kang kasalanan dun, but I understand. Sorry din, if not for my mom, hindi rin mangyayari sa inyo yan ng mommy mo. Tugon naman ni Drake. Kung sa bagay, hindi rin naman natin ginusto parehas yun. We were just both victims here. And besides, if it's not for them, we might not know each other. Baka wala akong magandang asawa ngayon. Ani pa ni Drake, saka hinawi ang buhok sa mukha ni Andy. I agree, baka nga part lang ng buhay nila ang mom at dad natin. They were just each other's part of their lives para mabuo tayo, para magkakilala tayo. And to fulfill the love that they were all unable to fulfill. Saka isa pa, si dad ko and mom mo, matatanda na rin sila. Kaya na nila ang mga sarili nila to decide whether magpapakasal sila or what. Kahit wala nang approval natin. Wala ngang approval natin nung ginawa nilang kabit ang isa't isa. Pabirong tugon naman ni Andy na siya namang kinatawa ni Drake. Yeah. Ang importante, nauna tayong ikasal sa kanila. Dagdag pa ni Drake. Pero kidding aside, napatawad na ba natin sila? Anya pa. I don't know, siguro for now, we just got used to it. And siguro paglipas ng panahon, we can say, baka magawa na nating tagapin na maluwag sa loob na i-acknowledge ang relasyon nila. Since after all, magulang pa rin naman natin sila At isa pa, biyanan na rin natin. Sagot naman ni Andy. Sa bagay, may point ka rin naman. Well, let's just focus on what we have right now na lang. Bukas makalawa, lalabas na si Baby Miracle. Ani Drake. Oo nga, I can't wait to touch her. I swear, I'm gonna be a good parent like my mom. Ani pa ni Andy. Me too, hon. I'll do everything to be a good father, just like my dad. And I will be a good husband to you. We will not make the same mistakes like what our parents did. Masaya namang sambit ni Drake sa asawa niyang si Andy. At saka nila muling pinagsaluhan ang matamis na halik habang unti-unting lumulubog ang araw sa may dalampasigan. Sadyang mapaglaro ang tadhana. Minsan pa'y para kang pinaglalaruan. Pero ang totoo pala nun ay inihahanda ka lamang nito para sa mas magandang paroroonan na siyang nakatadhana sa'yo. Ganoon man kakomplikado ang buhay, lagi nating alalahanin na tanging ang may kapal lamang ang may alam ng ikabubuti natin. Kung kaya't wag natin itong kwestiyonin, bagkusay pasalamatan at pagkatiwalaan dahil sa huli, tayo rin naman ang makikinabang.